Monarch Arrow 150, isang classic scooter na mayroong modern design. Silipin natin ngayong araw. Tara! Monarch Arrow 150. Isa po itong classic scooter na mayroong modern design, kaya talagang napaka-astig ng kanyang dating. Silipin po natin ito pong kanyang main headlight. Rounded shape po ito. Mayroon po siyang partition sa gitna na LED. Nahati po ito sa dalawa at naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. At located naman po rito sa magkabila ito pong kanyang mga LED na turn signals. At dito po sa bandang itaas may makikita po tayo rito na Monarch logo. Glossy black naman po ito pong kanyang front face cover. At pagdating naman po rito po sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na black color. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper. Itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 90-14. At ito po ay naka-tubeless na. At ito pong kanyang footboard, maluwag din po siya. At ang ganda po ng pagkakadesign nito pong kanyang rubber cover. Dahil nga po, nagkaroon pa siya rito ng logo ng Monarch. At ito po ay anti-slip, kaya hindi ka dudulas rito. At bukod dyan, mayroon din po pala itong footrest extension. O, di ba? Ang gara nitong classic scooter na ito. At ito pong kanyang upuan, black color po. Ito pong kanyang seat cover. At ang lambot nitong kanyang upuan, kaya komportable po siyang sakyan. Yung pagkakatahi, matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para makita po natin ito pong kanyang underseat compartment. Square type po ito, maluwag na rin. Marami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At dito na rin po located ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 7 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Sarap po natin ito pong kanyang upuan. Gray color naman po, ito pong kanyang integrated na grab bar. At ito po pala ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po mag-o-operate or tatakbo itong ating classic scooter. Tubular naman po na itim, ito pong kanyang center stand. At alloy naman po na silver color, ito pong kanyang pillion step para po sa ating back rider. At dito po sa kanyang side profile, glossy black po ito. Ang ganda ng pagkaka-finish nito pong kanyang side profile. Talagang bulky yung kanyang pagkakadesenyo. May nakalagay naman po rito na Arrow 150 na 3D emblem, silver color naman po siya. At ito pong kanyang engine CVT cover is black color po ito. May naka-intact po rito na Monarch. At itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ang Monarch Arrow 150 para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way, para po sa mga magtatanong, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, sobrang lapat yung ating mga paa. At talagang napakababa ng kanyang ground clearance at seat height. At sa tansya ko ay kayang-kayang i-manage po ito ng mga 411 and above. At rounded shape naman po ito pong kanyang fully digital meter panel display. Gray color naman po ito pong kanyang naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong hazard button, on and off para sa kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. At black color naman po, ito pong kanyang mga clutch lever. At ito po pala ay gumagamit ng smart keyless system para po rito sa kanyang ignition. At bukod dyan, mayroon na rin po pala siyang built-in na USB Type-A port. Kaya kung mahilig po kayong mag-long rides, nothing to worry about. Dahil pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets anytime, anywhere. At mayroon din po siyang integrated na utility hook dito po sa gitna. At bukod dyan ay mayroon din po pala itong 2 front pocket dito po sa magkabila. Dito po sa kaliwa, buksan po natin. Maliit lang naman po ito pero kasyang-kasya naman po rito yung gloves. Pwede rin po nating ilagay rito ito pong kanyang keyless remote. Mapunta naman tayo dun sa kabila. Silipin natin ito pong kanyang right side pocket. Buksan natin. Same lang po sila ng size. Pwede rin po tayong maglagay rito ng additional na mga gloves. Close po natin. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin po natin ito pong kanyang maporma na full LED na taillight. Ayan o, parang nagkaroon siya ng X design dito. And then nagkaroon ng triangle shape dito sa bandang
itaas at para po siyang aim shape kung inyong pagmamasdan. Ito po yung kanyang tail light at brake light. At separated naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Ang ganda rin po ng pagkakadesenyo nito pong kanyang puwitan dahil curve po siya na pahaba. At mayroon naman po itong plate light at may added light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Itim po ang kulay nito pong kanyang coil spring. At ang sukat ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 90 by 90-14. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ito po pala ay gumagamit ng drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. At ito pong kanyang exhaust pipe is black color. Itim din po ito pong kanyang heat protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng air-cooled para po sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Monarch Arrow ay mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 8 kW at 6,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.8 Nm at 7,500 RPM. At ang presyo po ng Monarch Arrow 150 ay nagkakahalaga po ito ng 79,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay naka-zero down payment po ito. Ngunit ang kailangan nyo lang pong ibigay ay ang kanyang first monthly installment. At mayroon naman po itong 4,068 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Para po sa kukuha ng motor, kailangan nyo po ng one valid ID. At kailangan nyo po na magdala ng electric bill. At kailangan nyo din po magdala ng facelift. Kaya ano ba hinihintay nyo? Tara na sa Star Cycle. At dito lang matatagpuan sa San Vicente, Ordanita, Pangasinan.